Alright, bago tayo magsimula ay maglalambing po muna ako sa inyo bago na tayo mag-review do sa isang ola na nag-viral na itong mga nakarang araw. Paki-subscribe na lang po ang aking channel, paki-like na rin po, share at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga ola review na ginagawa ko po dito sa Sir Johnny channel. So yun, may sinubukan tayong nag-viral ng mga nakarang linggo pa dahil nga sa nangyari pagkaka-dismiss ng kaso ay sinubukan ko pong mag-loan o mag-apply ng loan dito sa Credit Cash para wala na tayong paligoy-ligoy pa at baka humaba ng husto ang ating review na gagawin dito sa Credit Cash ngayon kung sila ba ay okay bang hiraman o mag-auto disburse o kung ano man yung pwede nilang gawin after na ma-dismiss yung kaso nila. So sinubukan ko siya kayo ng umaga at meron po siya offer na maximum loan sa akin is 25,000 at ang maximum loan term niya ay 120 days. Sa to kaya tara, subukan natin, no? So, ayan, na-access ko po siya. Nagbigay po siya ng terms and agreements sa kung ano yung dahilan para makuha daw nila yung mga data na kailangan daw nila para dito sa kanilang mga informasyon na kukunin, mga marital status, contacts, phone book, addresses, etc. Alam niyo naman, mga kinukuha ng mga ola. And then, kailangan pa daw gumawa ng password dito sa ola na ito. So, gumawa ako ng aking password, hindi ko napapakita. Okay? Basta gumawa ako ng password ng create 6 to 12 character password including letters and numbers. Then, nagawa ako ng password. At yun nga, biglang pasok siya ng mga providing valid information will help speed up your loan request. So, ang aking credit limit ngayon ay fresh all information on this page. Your credit limit will be up to 1,500. Medyo mababa, no? Pero okay lang yan kasi hindi naman talaga pwede yung pinakita niya kanya 25,000 agad, lalo na kung first time tayo maglo-loan dito sa mga ganito klase ng mga online lending apps platform. So yun, kinukuha niya sa akin yung aking education level, marital status, job type, monthly income, tsaka yung payroll period. Then pinirapan po natin yung mga yon lahat. Tapos dito po yung nilagay ko ay yung monthly income ko na nasa 12 to 20,000, pero hindi na pa tayo umabot ng 20,000 sa ako. Minimum lang po ako, okay? Yan, yung first payday ko is 15, tapos susunod yung 30, okay? And then, yung kanilang kadalasang kinukuha, yung mga reference contact number natin, yan. Tatlo lang naman po yung kinuha nila, okay? Mas okay na to kaysa doon sa iba na 5 ang kinukuha ng mga contact reference, no? Pero ang problema, yung contact reference natin, pag nag-access na sila o nag-allow tayo dito sa mga ola na ina-applyan natin, kukuha na lang yan ng kung sino-sino. Alam naman natin yan na kapag kung sa nag-allow tayo, di ba? Ay sino na lang kukunin yan. So yun, binigay ko. At yung in order for you to receive the money in time, please fill in your own real usable account number na meron pong mga payment options na e-wallet or online bank. Ayan po. So, ginamit ko po GCash. Di ko po ginagamit yung aking online bank talaga. Sa totoo lang, ayoko gamitin yan yung aking account sa bank. Make sure your account information is correct and has enough quota to receive funds. Yun. Yun lang po. And then, after that, after na mga ilang minuto, reject. Pero mas okay na yun. At least, para sa akin, mas okay yung nare-reject ako muna, no? Kasi, hindi ko alam kung baka magulat na lang ako yung 1.5 na yun, ang dami ng kaltas, hindi ko pa nasubukan. Pero, tinitingnan ko kasi kung baka ito ay mag-auto disburse. Kaya ako siya sinubukang applyan. Dahil nga, after ng dismiss ng kanilang kaso dito sa nangyari, susubukan ko baka mamaya ganun yung gawin, no? Baka ganun yung mga mangyari. O kaya lakihan nila yung mga processing fee o kung ano man yung mga hidden charges na gagawin nila ngayon. Kasi syempre medyo malaki yung nailabas nila dyan na mga pinangbayad sa mga tao na kailangan nilang bayaran para makalaya. Siguro nagkaroon ng dismissal or something na may mga kakulangan na mga ibinigay lang na mga ebidensya yung mga nag-complain. So yun lang po, no? Sinubukan lang po natin ito ngayon para magkaroon kayo ng heads up dito sa mga ganitong klase ng mga ola na medyo viral ngayon. At yun, reject po ako, wala po tayong magagawa, mas okay pa rin sa akin yun kasi kung sakasakaling ako sendan ako ng magkanong halaga, kunwari yung 1.5 na naging 1,000 na lang, ang gagawin ko, payo ko lang, no? Ako bibalik ko lang din agad kasi medyo malaki, sigurado pag ibinalik yan pag yung mga 7 days, di ko rin sure, kaya baka nasubukan nyo
At mag-share naman kayo ng mga inyong experience dito sa comment section. At yun po ang sinubukan nating Ola ngayong araw na ito, ang Credit Cash, na kung saan bago kayo mag-download o mag-apply ng loan dito sa mga ganitong klase ng mga Ola is manood muna po kayo, mag-research muna kayo ng mga review, pag-aralan nyo muna kung okay ba yan o hindi, at kung may issue ba yan o hindi. Yan po ang tinatalakay natin dito sa aking channel, na Sir Johnny 2.0. So yun mga Johnny, muli ay paki-subscribe na lang po ang aking channel, paki-like, share at hit nyo yung notification bell para update po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa Ola review ni Sir Johnny 2.0.